natin yan. Ano ko na lang sa inyo. Homework ko na lang mga kababayan. Okay, pag-usapan muna natin itong kay Attorney Larry Gadon, yung kanyang ibinulgar. Naku po mga kababayan, masakit to ha. Tinawag talaga nitong si Attorney Larry Gadon ng mga bayarang vlogger yung mga nagpupunta at dumadalo doon sa Maisog. Ganon din mga kababayan, nung dati daw niyang kaibigan at cabinet member. Dating cabinet member ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. May idea na ba kayo kung sino yung cabinet member na sinasabi ni Attorney Larry Gadon na binigyan niya daw po ng kotse sapagkat ito daw ay naging cabinet secretary, mga kababayan, pero wala daw kotseng matino. Kakarag-karag. Tapos ngayon, dahil nga naalis bilang kalihim, bilang sekretary ng ating gobyerno, ay galit na galit ngayon sa gobyerno at sumama sa Maisog dahil wala ng pera. Papangalanan ko ba? Abay, syempre, papangalanan ko yan mamaya. Pero pakinggan nyo muna kung sino itong dating cabinet secretary ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na binigyan ng kotse, na mamahaling kotse ni Larry Gadon. Yung maisog na yan ay wala nang tatagal yan. Mm-hmm. Hindi na tatagal yan. Hindi na pala kayo tatagal eh. Bakit? Ano mangyayari, Larry Gadon? Oh no! Bakit kaya sinabi niya na hindi natatagal? Naghihingalo na yan dahil ilang piraso na lamang sila. At tama yun. Naghihingalo na ilang piraso na lang talaga, di ba? Shoutout po, Mami Prezi. Shoutout po sa inyo. Pagka nagsawa yung kanilang nagtagabigay ng pondo dyan sa mga vloggers nila, ay ewan ko na lang kung ano pa abutin nila. Sinuhula nyo, wait lang ha. Hula muna kayo sino tong sinasabi niya. Mamili kayo kung sino. Madali lang to malaman. Hindi nyo kailangan maging scientist, malalaman nyo kung sino to. Diba? Wala na daw trabaho. Wala na sigurong nagtitiwala. Diba? PW Discarte, sabi niya si Attorney Vic daw. Hindi nga sasabihin ko, promise. Sasabihin ko mamaya kung sino to. Uy, wala talaga kayong idea kung sino to. Sabi ni Romel si Vic. Teka lang. Sabi ni Jody Zay, si Tenga Rodriguez. Sabi ni Macaroons, si Zoraida. Sino pa? Ma'am Yuki Sawaki, si Zoraida daw. Sabi ni Kobayashi Violeta watching from Japan, wafu boylet ni Barbie Roque. Mukhang syanong ewan. Ma'am Dibiran Ramirez, si Zoraida. At Rose Ann Pagatpatan, na imbag nga malem. Ading GP, na imbag nga malem. Kada kayo amin. Sabi ni Ervin Resines, si Attorney Roque. Hindi si Roque. Ang yaman nga ni Roque, nagbibigay ng pera doon sa boylet eh. Di ba? Nagpapaaral pa ng pilot. Di ba? Mayaman si Roque. Sabi ni Lady Farmer Andrea, si Zoraida daw. Sino? Totoo ba si Zoraida? Sabi si Trixie Angeles. Sige, mamaya tingnan natin kung siya ba talaga. Pakinggan muna natin to. Nagtagabigay ng pondo dyan sa mga vloggers nila, ay ewan ko na lang kung ano pa abutin nila. Baka bumaliktad pa yung mga yan. Wala na daw, paubos na yung pondo. Mga kababayan, yung mga nagbibigay daw sa kanila ng pera, yung nagbabayad sa kanila. Pag naubos yan, baka bumaliktad pa daw. So, maliwanag, sinasabi ni Attorney Larry Gadon o ni Larry Gadon na mga kababayan, mga bayaran talaga yung mga vlogger ng Maisog. Diba? Pag hindi sila binayaran, I tell you, bayaran yung mga yan. Kilala ko yung may bay dyan eh. Oy, kilala. Nakasama mo ba, Larry Gadon? Nakasama mo ba? Ay, sino kaya yung tao na yon? Kilala raw niya at nakasama niya pa.
Oh, meron pa nga dyan. Meron pa nga isa dyan Mhm. na dahil naawa ako, Ay, naawa. dahil na kaibigan ko noong araw. Naawa, kaibigan noong araw, mga kababayan. Ah. Siguro naman may idea na kayo kung sino yan, ha? Ilan lang yan, mga naging cabinet secretary. 'Di ba? Ngayon, wala na sa Malacanang, nagngangaw-ngaw. Oh, dahil na-appoint. Inakita ko, pag pumupunta ng opisina ng Malacanang, karag-karag yung kasakyan. Mhm. Bulok ang sasakyan. Binigyan ko ng kotse. Mhm. Brand new. Dahil naawa ako eh. Ayoko kasing lumabas na baka kung kailan ka nasa pwesto tsaka after a year o 2 years tsaka ka bibili ng bagong sasakyan. Kawawa ka naman. Binigyan ko siya ng kotse. Brand new. Pinapunta ko pa siya doon sa display center ng kotse. Sabi ko, mamili ka dyan ng kulay kung ano gusto mo. Iuwi mo ngayon din. Mhm. At right there and then, binayaran ko yung kotse. Ayoko magsalita kung sino pangalan. Naawa ako eh. Saan ka Aha. ba naman nakakita? Cabinet. Karag-karag ng kotse. Oo nga naman, cabinet member ka tapos ang kotse mo papasok sa Malacanang karag-karag. 'Di ba? Di ba? Maaaring kung pipilitin mo ko, pilitin mo ko, maaaring sabihin ko yung pangalan. Kulang yung pilit nyo. Asan yung baril mo? Ba't di mo ako tinututukan? Ganon ako sa mga kaibigan na hindi ko sinasabing napakarami kong pera o napakayaman ko. Ang iniisip ko lamang doon, pangit tingnan Aha. na ikaw, cabinet ka, secretary ka, papasok ka ng compound ng Malacanang na bulok-bulok yung sasakyan mo. Diba? Ako, hindi ako mayaman. Aha. Oh. Okay, next question. Ibubulong ko sa'yo mamaya. Yung bulong na klase na maririnig nila. ako mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hulaan nyo, 'di ba? Kilalang kilala natin 'yan. Kasi sasabihin pa ni Attorney Larry Gadon, mga kababayan, kung ano yung tawag dito. Bakit daw sumasama ito sa maisog? Tuloy. Jimmy, si ano yun? Hindi na lang, okay na lang yun. Kaya lang, siyempre, binabanggit ko lang dahil naaawa ako. Dahil na napipilitan siya magmaisog-maisog kasi wala na siyang pinagkakakitaan. Yun! Napipilitan magmaisog-maisog kasi wala nang pinagkakakitaan. Yun lang makukuha nyo na kung sino tong sinasabi ni Attorney Larry Gadon eh. Sabi ni Attorney Larry Gadon, nagmamaisog-maisog daw to dahil wala nang pinagkakakitaan. Siguro mga kababayan, ang tawag po sa kanya, ano kaya yon? Hindi, mamaya na kayo naman Masyado kayong atat eh. Di ba? Ayan, tuloy pa natin kung ano pa yung mga clue ni Attorney Larry Gadon. Di lamang yun. Mhm. Nung minsan na nag-abroad kami sa presidential trip, nakita ko, siyempre kami, after ng mga official functions, namamasyal kami, nagsa-shopping, kumakain. Wala nga siya pera. Binigyan ko ng $3,000. Magkano din yun? 100 o 160,000 din. Kawawa naman. Pero ngayon, di ba sabi nung anak ni Juan Ponce Enrile, si Katrina ba yun mga ka-GP?
ang sabi nila, yung mga bayaran daw ng China, sila daw ay binabayaran ata ng 6 million to 7 million per month. Aba, kaya pala siguro ganun na lang ang paninira, ano? Ganun na lang talaga yung talagang kahit kasinungalingan. Meron pa nga ako narinig na sinasabi nito, gutom na kami. Mr. President, gutom na kami. Alam nyo na. Maawain tayo eh. Kahit di tayo mayaman eh. Diba? Nabigyan niyo ba sa kotse artist na ito na may kakuha? Hulaan nyo na lang. Kung magaling kayong manghula. Okay, okay na yun. At saka hindi basta kotse ha. Aha. Napakagandang kotse. Yung bagay sa isang cabinet secretary. Oy, magandang kotse to, ha? Hindi lang to basta-basta kotse, mga kababayan. Pero kaawa-awa naman ito kasi ewan ko, mamaya sasabihin ko talaga kung sino to. Hindi ko itatago sa inyo kung sino to. Sasabihin at sasabihin ko. Total, opinion lang naman eh. 'Di ba? A-analyze natin kung sino. Hindi naman siguro bawal yun, di ba? Kung ayaw nilang pangalanan, tayo ang magpapangalan. Oh. Hindi ordinaryong kotse. Mhm. Maawain ako eh. Ayokong magbigay ng hit. Tama na yung sinabi ko na meron akong binigay. Ayaw raw niya magbigay ng hint, sinabi mo na nga eh. Dating cabinet secretary. Sino ba yung dating cabinet secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na sumasama ngayon sa maisog-maisog? Dalawa lang yan. Or tatlo. Tatlo lang. Yung cabinet secretary na sumasama-sama sa maisog. Yung pangatlo pa nga hindi pa sumasama eh. Kaya madaling i-downbreak yan. Di ba? Madali yan, mga kababayan, malaman kung sino. Di ba? Eto, isa-isahin ko sa inyo. Sino ba yung dating cabinet secretary ni Pangulong Bongbong Marcos? Una, di ba si Vic Rodriguez, executive secretary yan, consider as cabinet secretary. Pangalawa, etong si Trixie Angeles, mga kababayan. Si Trixie. Pangatlo, itong si Sara Duterte, cabinet secretary din, pero hindi pa sumasama sa maisog-maisog. Ano pa lang, doon pa lang sa mga pagpupulong doon sa Germany. So, baba na, dalawa na lang. Kung sasabihin natin na ito ay si Vic Rodriguez, hindi pwede, mayaman yun. At may trabaho pa yan, mga kababayan. Attorney talaga yan, kilalang kilala yan dito sa lugar ng Quezon City. Ngayon, syempre, isa na lang. Si isa na lang. Hindi si Zoraida na yun. Diba? Hindi si BR yan. Mayaman si BR, si Vic Rodriguez, mga kababayan. Maraming kotse yun. Ako na nagsasabi sa inyo. At dating kaibigan daw ni Gadon, hindi naman magkaibigan si Vic tapos si Gadon. Alam nyo, ang sinasabi niyang kaibigan niya, magkasama sila sa karambola dati, di ba? At sinasabi pa niya na clue, wala na daw trabaho. Bakit? Natanggal na sa karambola eh. Di ba? Wala na sa karambola si Trixie. Di ba lumabas pa nga dyan kung bakit daw siya tinanggal? Ang sabi, mga kababayan, kumbaga hindi raw i-renew yung prangkisa ng ano ba yon yung sinabi nila? Station yun eh. DWIZ. Di ba? Hindi raw i-renew yung kontrata. Ito yung pinapakalat nila eh. Hindi raw i-renew yung kontrata ng DWIZ, pero upon checking, kare-renew lang, mga kababayan, 2 years before na lumabas yung balita na itong si Trixie ay tatanggalin. Hindi dahil po ang deal nila ay dahil
pag hindi nyo tinanggal si Trexie, hindi namin kayo i-renew yung inyong mga kababayan, yung inyong istasyon. Hindi ganon. Dahil na-check natin yan eh. Pinapakalat ng mga DDS dati, di ba? So madaling malaman, si Trexie lang talaga yan. Kasi unang-una, yes, attorney. Pero meron bang parang attorney no case eh. Di ba? Laging ewan ko ba, lagi itong nasususpinde. Sino ba magtitiwala? Di ba? Kaya nga nagbablog na lang eh. Di ba? Hindi pa disbar si Zoraida, hindi pa disbar. Na ano lang to, na nasuspinde ng 2 beses. Sabi ni Mama Allen Arcena, si Zoraida, magkaibigan yan sila ni Attorney Larry sa Karambola, di ba? Hindi tayo magpapatum... Ito, opinion lang naman natin eh. Kasi kung ida-downbreak natin yan, talagang si Zoraida. Nagmamaisog-maisog. Wala na daw pera, wala nang pinagkakakitaan, wala nang trabaho. Di ba sa DWIC trabaho yon? Tapos doon sa Malacanang trabaho yon. Wala na siya, hindi na siya cabinet secretary. Wala na rin siya sa DWIC. Vlogger na lang siya. So magmaisog-maisog na lang. Hindi pwede si Vic yun. Mayaman si Vic Rodriguez. Mga kababayan, hindi pwedeng si Vic, hindi rin pwedeng si Sara. 3 lang sila na cabinet member, cabinet secretary ni Pangulong Bongbong Marcos dati. I-downbreak nyo lang yung 3. Makukuha nyo kaagad yan. Hindi naman pwedeng si Roque. Sabi nito, si Glenchong daw. Hindi si Glenchong, hindi naman siya naging cabinet secretary. Hindi rin si Roque. Mga kababayan, si Roque kasi cabinet member or cabinet secretary ni Digong. Hindi siya cabinet secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Meron pa bang iba? Wala na. Wala nang ibang pagpipilian diyan. Sila lang, 3 lang 'yan. Sabi ni Saldi Gumalog, si Attorney Nguso Zoraida. Sabi ni Ma'am Lori Fajardo, very close sila talaga ni Attorney Gadon noon, di ba? Simple lang eh. Mga kababayan kahit hindi nila pangalanan niya, walang problema. Ito ay opinion natin, di ba? Kung ilabas natin yung pangalan, pwede naman nilang i-deny kasi opinion natin to. Dahil sa pagda-downbreak natin, yun talaga, si Trexie talaga yun. Irene Riba, shoutout. I'm watching for Angeles City. Agina, thank you very much. Agina. Si Macarons na block ni Trexie, mga kababayan. Red, Miss Lori, bakit mo kasi binigyan ng kotse, attorney? Hindi ko alam, no? Bakit lahat ng attorney, mga kababayan, pulpul? Hindi lahat. Pero yung mga sumasama sa maisog, 'di ba? Sila yung sinasabi kong mga pulpol. Dahil hindi lang nakakuha ng pwesto, yung iba natanggal sa pwesto ng gagalaiti. Di ba? Grabe ang galit nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano, mga kababayan, pag nasa loob sila yung spy. Sila ata yung puting ahas. Sabi ni Ervin Resines, alam ko na si Vic. Hindi nga si Vic. Mga kababayan, kilalang kilala namin si Vic Rodriguez. Mayaman yan. Di ba? Ang sahod nga ni Vic Rodriguez dati, eto sabihin ko sa inyo totoo to. Si Vic Rodriguez dati, nung hindi pa siya tawag dito, nung 2016 simula kasi yan, magkasama na sila ni PBBM. Pero, nung medyo bata-bata pa yan, yung kanyang sahod, mga kababayan, sa pagiging counselor ata yun, kung di ako nagkakamali, hindi niya po kinukuha yan. Ito ay ibinibigay niya doon sa mga tao na nagtatrabaho sa barangay, doon sa nila. Basta hindi niya po yan kinukuha.
So mayaman yan si Vic Rodriguez. Marami silang mga ari-arian. Hindi, tapos kotse madami din. Kaya hindi po siya. Sabi niya, Noma Home Cook. Mouthpiece ang tawag ni Kapar Silapid kay Trixie Angeles. Ako, sorry pero sa mga umiidolo dyan kay Trixie, hindi ko talaga nagustuhan yan. Namit ko ng personal yan eh. Hindi ko nilapitan. Makikipagkamay na yan sa akin, hindi ko kinamayan. Sabi, ang bastos mo naman. Sabi sa akin ng mga kasama ko, grabe ka naman, ang tawag nila sa akin, syempre sa pangalan ko, no? Yung mga kasama ko, mga vlogger dati. Nagtagpo-tagpo kasi kami yan sa Bulacan. 'Di ba? Puro sila makikipagkamay ang ginawa ko. Umalis ako. Hindi ko yan kinamayan. Kasi alam ko may something ako nararamdaman. Yung intuition ko, sinusunod ko yon. Sabi ni Romel, bakit bumaliktad? Mga kababayan, bakit bumaliktad? Si Trixie, ano yan? Palpak. Diba sabi niya si Biden. Si Biden ba tama? Si Biden, Pangulo ng US, sabi niya, si Pangulong Bongbong Marcos lang daw yung kinausap. Sa dami daw ng mga world leaders, si Pangulong Bongbong Marcos lang daw ang kinausap. Which is fake news. Yun pala mga kababayan, bago si Pangulong Bongbong Marcos, nauna na yung ibang mga world leaders. Diba? Sabi ni Neil Garcia, laki ng bunganga ni Trixie. Sabi ni Love Thoby, hello everyone. Salamat po. Magandang hapon Ito yung misis ko Sad to say, naging amo ko si Vic Rodriguez, pati mga kapatid niya yon. Kaya namin kilalang kilala si Vic Rodriguez kasi naging amo po yan ng misis ko. Pero binabanatan ko si Vic Rodriguez. Kasi hindi naman namin personal yan. Sa totoo lang, at saka hindi ko naman siya pinipersonal, no? Yung issue lang yon sa Pastrana, issue dito ngayon sa Maisog. Kung nanahimik na lang siya, hindi ko nababanatan ba si Vic Rodriguez Diba? Si Vic, bakit bumaliktad? Mahabang kwento yan. Malalaman nyo yan pag dating ng panahon. Meron kasi akong lead dyan kung bakit talaga umalis si Vic bilang secretary. Dahil sa utang na loob. Okay, bibigyan ko kayo ng clue. Ito daw kasi, clue lang to mga kababayan. Hindi ko pa naman nabe-verify to. Pero sabi nila, nung panahon daw na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay nangangampanya, marami daw mga lumapit na mga kakilala ni Vic Rodriguez. Siyempre naman, pag sinabing lumapit, ito ay nag-aambag ng pera para doon sa pagtakbo, sa halalan. Pero siyempre may kapalit. May kapalit. Ang sabi kapalit, parang 500 million per tao. Para sa kapalit nun post sa gobyerno. Ngayon, mga kababayan, dahil nga nung nanalo si Pangulong Bongbong Marcos daw di umano. Ito, hindi ko sinasabi na totoo, pero ito yung mga naririnig ko. Na ang pinapasok daw niya ay yung mga puro kakilala dahil hindi na siya makatanggi. Tapos, puro dilawan daw. Yun ang sabi. Diba? Kaya ngayon, may humarang sa kanya, may nakapansin na parang, bakit puro sila? Bakit puro ito kayo na lang ang nasusunod? Parang ganon. May humarang na tao. Pero, doon na natin putulin. Baka mamaya lumawig pa yung masasabi ko Again, hindi natin verify ito, pero may nagsasabi na ganon po ang istorya. Dahil sa utang na loob, mga kababayan. Kaya nga yung Pastrana case, lumala ng gusto yan dahil ang gusto ata nilang parang kamag-anak, di ba? Bayaw ba yun o bilas ni Vic Rodriguez, mga kababayan, may conflict of interest. Mahirap magsalita dito, baka mamaya madulas ako ng husto. Di ba?
ayun lang ang yun lang yung masasabi ko. Yun lang yung mga kwento-kwento na naririnig ko. Pero again, hindi ko po siya sinasabing totoo. Ito lang yung nauulinigan ko na dahilan daw di umano kaya bumaliktad itong si Vic Rodriguez. Kaya ngayon, siya ay lumalaban na sa gobyerno. Sabi ni Macarons, hindi naman umalis si Vic Rodriguez. Nag-resign po siya. Nag-resign po siya, hindi siya tinanggal. Hindi siya tinanggal. Aniwala kayo sa akin. Hindi siya tinanggal. Diba? Graceful exit lang yon. Hindi siya tinanggal. Siya ang umalis. Kayo na, tinanggal daw siya ni FL, sabi ni Macarons. Okay, sa mga kababayan, maraming salamat po at nangangati na talaga yung aking lalamunan. Kulang na kulang talaga yung yung energy ko pag hindi ako masyado makatawa. Grabe. Sobrang sakit, parang hindi ako ito. Ako ba talaga to? Diba? Thank you so much po sa lahat. Magandang hapon at pasensya na muli. Talagang super sakit ng lalamunan natin. Hindi ako makatawa ng gusto. Diba? ERM Rocky is denying to the max. Macarons pero kasi nahuhuli na siya, di ba idol? Kaya nga po eh. Thank you so much once again mga kababayan. See you sa mga susunod nating vlogs at mag-ingat po kayo ha. Thank you. Bye-bye. I love you all.